Hello guys! So, kararating ko lang at kailangan kong lutuin muna yung one of the ingredient na lulutuin ko ngayong araw na to. Magluluto po ako ng ang masarap ihanda sa holiday. Ang dessert. Siyempre, pag walang dessert, walang holiday. Parang ganun yung kaano ng mga holiday ngayon. Gagawa tayo ng buko pandan. So, naisip ko, bago ako matulog, kasi galing ako ng night shift, bago ako matulog ngayon, gagawin ko muna yung gulaman. At bumili ako ng gulaman nung isang araw. Para, eto siya. Eto. Kulay green. And then, most of the time, nung gumagawa ako ng buko pandan, ang ginagawa ko, bumibili talaga ako ng buko. Kasi yung sabaw nito, pinapakuluan ko, yan ang pinakang tubig, or dadagdagan ko siya ng tubig, pero may sama siya na buko juice. Yan ang ginagawa ko para sa buko pa lang, lasa mo na, sa gulaman, lasa mo na yung lasa ng, yung aroma, tsaka yung pinakang ng buko. So, maganda yung nabilahan ko kasi, hindi ko na to hihiwain, pero paano, how it works? Yeah. Aalisin ko lang yung pinakang ewan ko. Binili ko to sa Asian store kahapon. Tapos, aalisin ko. Kukunin ko yung pinakang sabaw lang. Ako, sana naman wag akong pahirapan ito. At wala akong balak magtatagtag nito at hindi ako prepare. Pero dati, hinihiwa ko siya. Try natin. Ay, nako. So, kukunin natin ang pinakang sabaw ng buko. Tapos mamaya, pag may time ako, kukunin ko ang mabilis naman. Pero hindi din. Nasa isang kutsilyo kong maliit. Nasaan ang aking knife eh? May kutsilyo ako maliit dito na matala. Ito. Yes. So, bubutasan lang natin. Nako. Okay guys, saglit lang. Guys, welcome to my vlog. Today, magluluto tayo ng napakasarap at napakalinamnam na dessert para sa holiday. At ang gagawin natin ay actually lahat tayo afford natin to. Kasi meron tayong most of nito, especially yung mga taga-probinsya, meron silang access sa one of the main ingredient ng ating dessert. Ang tawag sa kanya ay buko pandan. Yes, my buko pandan is a little bit special because I put some extra something that I'll show you later. So anyway, binaa ko na yung mga buko at nagkalat pa sa aking sink. Ayan, binaa ko at maganda siya ang pagkabuko niya, malambot. Kinuha ko yung sabaw niya, pero ito yung sabaw. This is like 2 cups. So, sasalain natin dahil sumama yung mga not supposed to be. Para lang yan yung mga friend natin na they're not supposed to be coming on the party but they still want to come. No, char-char lang yan. So, anyway, sinala natin para malinis ang ating gagamitin. Ito yung pinakang tubig, sabaw ng buko ang gagamitin natin sa ating gulaman. Yes. And then, dalawa siya actually. 3 buko siya. And, kukudkurin ko siya mamaya. At saka mabilis siyang buksan. Dati nagsasupper ako. Bumili din ako ng frozen na kudkud na buko. Para para marami siyang buko. So, papakuluan ko ang ayan na See? Sa isang buko is 1 cup. Wow. So, 3 cup itong buko juice. Yun ang sa pinaka-buko juice nyo, siya pakukuluan. Yes. Siguro bibili pa ako ng 3 mamaya para yun ang isasabaw ko. Pero, pinapakuluan ko din siya para hindi mabilis mapanis ang inyong buko pandan. Pinapakuluan ko rin yung sabaw, tapos papalamigin ko, tsaka ko siya imimix doon sa buko pandan. Hindi lang siya just gatas.
Tapos, ito yung binili kong gulaman, hindi siya powder. Yung mga anong tawag ito? Ang tawag dito ay old-fashioned na paggawa ng gulaman. Kasi ngayon, ang mga way na ngayon ng paggawa is there use a powder. Diba? O, sige. Tayo itong klase ng gulaman na to. So, ang sabi dito, pakuluan natin itong buko juice. So, 3 cups yung buko juice. Barasahin natin, make sure. Kasi pag napasobra ng ganito, or kulang sa tubig, matigas ang dating ng ating gulaman. So, serving per about 4 serving. Okay. Nasaan ang nito? How to do it? Okay. Buksan natin. I always use this, guys, for the gulaman. I don't use Masarap ang aking buko pandan. Promise. Nakapagluto na ako sa Pilipinas na yan. At ang mga pamangkin ko ay napanis nga yung iba kasi nag-brand out. Okay. Cooking direction. 4 cups water. Oh. So, I have 3 cups. So, sabi ko naman dadagdagan ko siya ng water kasi nga, hindi naman siya puro dahil kulang ang aking buko. So, dadagdagan ko siya ng water. So, kailangan pa ng 1 cups. Ayan. So, 4 cups na yan. Ayan. Para dito sa yung dalawang 4 cups. Is that right? Yes. Oh, that's easy. And then, alam ko yan, hinihimay-himay yung ganyan. And then, you need to mix it because hindi ko alam kung dagdagan ko pala. Hold on. Patayin ko muna siya. Patayin ko muna ang tubig. Ang apoy pala. So, ganyan yung paggagawa ko ng buko pandan. Yung pinakang gulaman, lasa mo na ang buko. Oo. Yes. Yes. Ating hima-himayin. Ito yung ginagawang buko sa, tawag ito gulaman sa atin, di ba? Yes. Yes. Ganyan lang. Continue ingay. Ayan. So, continue lang natin siya. Hold on. So, guys, itong ginagawa natin is only a gulaman. Kasi, yun ang nakakatagal is the gulaman. So, para i-prepare muna natin ang gulaman. Tapos, tsaka ako tutulog. Kasi galing ako ng panggabi, diba? So, make sure you mix. Yeah, mix mo siya ng well. And then, hindi ako kasi tumabang siya dahil nilagyan ko siya ng I put water, diba, na 2 cups. Bali 4 cup kasi 4 na gulaman, 4 na bar na gulaman. So, tikman ko. Naandun pa rin yung buko pero tumabang siya. Yung aroma ng buko tsaka yung lasang buko. Yes, nandun pa rin yung lasa niya. So, para may lasa na yung gulaman natin, hindi ako naglalagay ng asukal. Ang nilalagay ko ay condensed milk. Yes. So, condensed milk na ano siya, pambuko pandan talaga. Nakita ko siya sa Asian store. So, binili ko siya. Pero dapat binuksan ko to ng all the way para hindi ganitong nangangamba. Kung babaksak pa ba? Kung babaksak baga iring anong to, gulaman na to. Itong condensed milk na to. Yes. Yung iba, ang nilalagay, evaporate. Para hindi na ako maglalagay ng sugar. Yes. So, lalagay ko na ngayon siya sa gulaman. Yung isang lata. Ay, naku dayo. Yes. Tapos, yung isa, mamaya ko dun mismo sa ano ko ilalagay. Diba? May hindi pa siya ready. So, isang ano pa. So, ganun ang paggagawa ko ng gulaman, guys. Ganun ang ginagawa ko.
kung itong aking pambukas ay gagana. Ay, nako! Yes, yan ang mga pagsubok sa ating buhay. Ang gulaman ko ay ayaw. Ayan. Para mas madali siyang ilagay. So, ilalagay natin, hahaluin natin. Yeah. Para may tamis na yung ating gulaman. So, hahaluin natin siya. Siguro hindi ko rin ilalahat. Baka naman na mapasobrang tamis. So, condensed milk siya na that's it. Yan na siguro. Tikman natin. Oh! Oo. Yung aroma ng buko panda nandun. So, i-mix-mix natin siya. Hanggang sa matunaw yung pinakang ng gulaman, di ba? At lagi nyo hahaluin kasi magtututong. At pagkatapos nyo guys, may binibili ko na to talaga dati pa. Buko pandan. Ayan. Isa sa maganda tong ilagay. Bakit? Green siya. Parang purple siya. Naku, sana green. Oy, green. So, pataka mo din yung ginagawa mo na Guys, ang bango niya. Amoy talaga siya, buko pandan. So, sa probinsya, dati ang ginagawa ko, wala ako, naubusan ako eh. Yung pinakang pandan, yung dahon ng pandan ang ginagamit ko. So, ito, biruin nyo, gulaman pa lang ma-consume na. Pag naman na-prepare na ito, mabilis ng lahat. So, lagyan natin siya ng patak lang. Ayan. Tapos, nagbibigay din siya ng kulay, guys. Yung pinakang Ayan. Para maging dark. Huwag niyong dadamihan dito kasi minsan nakakapait din to ng gulaman. Oo. Ayan. Iba yung klase niyan doon sa binili ko dati. Yung binili ko dati malapot. Yan medyo malabnaw siya. Hanapin ko nga. Parang meron pa ako dyan. Kasi mas gusto ko yata. Parang mas gusto ko yon. So, continue lang. I-mix-mix nyo. Huwag titigilin ng halo. Kung hindi, mamumuuyo agad yung, especially nilagyan natin ng gatas. Tikman natin kung anong. Pwedeng gulaman na lang, tapos lagyan na lang ng gatas. Pwede bang ganon? Ayan. See? So, hayaan mo lang siyang kumulo. Okay? Continue lang. Keep on, mix lang. Stir nyo lang yung pinakang gulaman nyo. Ayan, ganyan ang kulay niya. Yan ang pinakang gulaman nyo. Tapos, pagkatapos nyan, ilalagay ko na siya sa tray. Tapos, mamaya, I show you kung anong class, kung paano ko siya gagawin sa buko pandan. Nakatulog na ako noon. Maghapon na yan. Ang oras lang ngayon is mag-aalas 9 na ng umaga. Kararating ko lang. Medyo na late ng uwi ko ngayon. Ganyan lang. Kulo-kulo. Pag kumulo, haluin nyo. Okay? Yes, guys. So, kukudkurin na natin ang buko. Nalis ko na yung mga pinag-anuhan. So, ganyan lang. Alsan nyo ng tubig. May pangkudkud talaga ako. Pinadala pa to sa akin ng tatay ko nung siya'y nabubuhay pa. Pinadala niya yan dito kasi sabi ko, pag nanggaganito nga ako, wala akong pangkudkud. Hindi naman magaganda yung nandito. Talagang, yung sa atin lang ang magandang ang pangkudkud ng buko. So, ganyan, kukudkurin lang natin para sayang kasi pag tinapon ko to, ay pwede pa naman siya. Yes. So, ayan, ganyan lang, guys. May nabibili naman ditong price, kaya lang mahal. Alam nyo ba kung magkano itong isang buko? $2.50 to. $2.50. Isang buko lang yun, naliit na liit. Ako pa ang magkukudkod. Diba? Samantalang sa amin, Diyos ko po, ang dami na nun. Ang dami na nung ko nabili ko. Pag ganong halaga. Magkano ang kilo ng buko ngayon, di ba? Pagkatapos, hayaan mo lang. Hinalo ko lang yung gulaman. Kasi kumukulo na. Itong isa medyo matigas. Ayan. Kasi may Christmas party kami bukas. So, ito yung
one of our dessert is buko pandan. Tapos sa 14, gagawa din ako nito. Better kasi yung, yes. So, mama yung ayan, yung isa medyo may pagkat matigas. Pero hindi naman siya yung niyog. So, kutkurin lang natin to. Hindi pa ako nagpapalit ng scrub, guys. Kasi nga, pag umakyat ako sa taas, tama rin na akong bumaba. Para dire-diretso na ang ano ko. Para pati nakapahinga yung katawan ko bago ako naghahatbat lang naman ako pagka Hindi ko binabasa yung buhok dahil, ay, ano ba yan? Kasi kulong-kulo na. Ganyan pagkabuko, yung bukong sabaw ang ginamit nyo, yung para may bula-bula. Normal lang yan. Tapos sasalain nyo uli para maganda ang ang kinalabasan ng gulaman nyo. Yung pinong-pino ang pagkagawa. Hindi magaspang. So, hayaan nyo lang kasi may bubuo pang gulaman. Hayaan nyo lang siya na kumulo. Tapusin natin itong ginagawa natin. Tama-tama yung pagising ko. Tigas na yung gulaman. Diba? Titimplahan ko na siya ngayon kasi bukas busy na ako. Ayan. Diyos ko, dati, ang dami kong kinukudkod. Bumibili kasi ako ng isang kahon na buko. Isang kahon talaga. Yun ang ginagawa kong pinakang Kaya lang, may pasok kasi ako, tsaka busy sa trabaho. Kaya ngayon, bumili ako ng isang balot na frozen. Sana nga maganda. Last time naman, okay na may nabili ko. May nabibili kasi dito yung frozen na buko, na kudkud na. Kudkud na siya. Maganda itong pang-kudkud to. Dahil 3 to. Ko, alam mo naman, pag humingi ako pag sinabi ko doon na padalhan akong ganito, ay Diyos ko, talaga naman ang padala nila akala mo may bukuhan ako dito. Ay, napasama yung pinakang. Pero iba pa rin ang buko sa atin. Iba pa rin yung buko sa Laguna, di ba? Kaya pag umuwi ako, lagi ako nagbubuko salad. Ayan. Ganyan lang guys, continue lang. Tapos na. Diba? Yung bata tayo, yung ganitong buko sinasaid pa natin. Yung laking probinsya. Yung hindi laking probinsya, wala. Hindi nila alam yun. Tayo alam natin yun, yung mga laking probinsya dyan. Tapos, ilalagay natin sa rep ang ating buko para, nasaan ang takot niya? Para hindi siya masira. Kahit malamig ang panahon, ilalagay natin. Dahil ang buko, mabilis umasim. O, ganyan lang. Marami pa itong kasama. Kasi meron akong binili nga na frozen. Tapos, malapit na itong matapos. Ayan. Medyo durog na siya. Hayaan mo lang kumulo ng kumulo. Bango. Tikman nga natin kung anong lasa na. Sarap ng gulaman ko. Okay, guys. Ilalagay natin dito siya sa Pyrex at dito natin siya papalamigin. Kahit hindi na natin siya guys, hindi na natin siya tawag dito. Hindi na natin siya ilalagay sa freezer dahil malamig ang panahon, di ba? So guys, sasalain natin dahil ayan. See, yun na may mga buo-buo. Okay lang tik yung gawin yung gulaman. Walang problema. Ayan. Tapos, yung isa pang glass.
Ayan. Punasan natin para walang tubig. Tapos, ilagay nyo lang yan sa isang tabi. At yan ay magbubuo na ito mamaya. Diba? Oh. Hindi ko lang bakit may ganun. Siguro gawa ng gatas na inilagay ko. O, hayaan nyo lang yan siya dyan. Tapos, ito namang isa. Ito naman isa ang ating. Mabilis kasi yung pag lumamig, mabilis maging gulaman, mabuo. Kaya dapat, see? Iwasan natin ito mamaya. Ganyan lang guys. Tapos, itong pinakang kasi, ang bilis niyang maano guys. Ayan guys, ganyan lang. Okay? Binili ko na buko na kudkud na. Yan ang brand. Actually, parang maganda this time. Kasi malambot yung pagkabuko niya. Ito siya, oh. At hindi siya lasang frozen pag na-defrost siya. So, ito yung brand na binili ko. Ganyan. Masarap siya. Actually, my God, nagulat ako. Last time kasi bumili ako ibang brand. Parang niyog na. Hindi na siya masarap. Hindi ko siya type. So, kaya hindi ako nabili dati ng, hindi ako mahilig bumili ng procent na buko. Kasi nga gano'n, minsan, hindi ako nasasarapan. So, 3 bag ang ilalagay natin sa, ayan. So, ayan, at least mamaya, oh shoot, naka-prepare na siya, di ba? Hindi na tayo magdi-defrost. So, hayaan mo lang siya dyan. Hindi ko na yan, sayang. Kasi mahal to. Ayan. Parang nga siyang, yung parang, anong tawag doon? Yung makapuno. Malambot ang pagkaano niya, maganda. So guys, yung ganyan, ang ginagawa ko, kung alam ko lang, hindi na ako kasi kailangan ko pala ng sabaw. O, yung sabaw ng So, ganyan guys, ang ang ginagawa kong buko. Ito rin sa buko salad, pwede rin yan. So, asin natin to. Kasi lagay lang natin to sa isang tabi. Mamaya, pag ready ko ng timplahin siya, meron na tayong ganito. Hindi na siya defrost, di ba? Oh, lagay natin siya dito. Ayan. Hayaan mo lang siya dyan. Wala naman tao dito, walang bata. Kaya walang makikialam niya pag tulog ako, di ba? Hayaan mo lang siya dyan. Lilinisin ko lang ang kitchen bago ako matulog para pagising ko, hindi ako. Minsan kasi nainit ang ulo ko pag sobrang dumi ng kitchen, guys. Pag yung madumi talaga yung kitchen, hindi ko siya kaya. Hindi ko makayang maglinis or do something sa kusina na sobrang dumi. Okay? Maglilinis lang ako. Okay. Bye! Guys, ito ang ating mga panlahok sa ating buko pandan. Ito yung pinakuloan kong gulaman. Yan. Yan yung green gulaman. Ang ginamit ko ay ang sabaw ng buko. And then meron tayong nata de coco, yung buko. And then nestle cream, evaporated milk na talagang buko pandan siya. Yes. And then we have also buko pandan, condensed milk, sweetened condensed creamer. Yep, and then meron tayong pandan flavor. Ito yung hinahanap ko, yung thicker na na tawag ito. Tsaka yung sobra natin, gagamitin din natin. And then, yung buko juice, bumili ako ng buko juice. Bakit ganyan ang kulay, hindi ko rin alam. Okay? Okay, hold on.
Tapos, lagyan natin itong ayusin ko itong aking maliit. Baka bumaksak sa aking ginagawa. Ayan. So, ngayon, ang ilalagay natin muna ay ang itong condensed milk na natira natin kanina. Kuha tayo ng kutsara. Nakalimutan kong kumuha ng spatula. Yes. Ayan. Nahid natin yun dyan. Ayan. Kailangan ko yatang gumamit ng mixer. Ganito yung paggagawa ko, yung style ko. Tapos, itong yan. May mixer kami, gagamitan ko ng mixer. Ganyan natin itong dalawa ilalagay natin. May shoot. Ayan. Mas mabilis pag ginamitan natin siya ng mixer, guys. Tsaka, pag samasamahin na natin ang mga liquid, itong dalawa, mamaya na yan. Kasi hindi natin alam kung matabang ba o ay, shit! Oh my goodness, sorry guys. Na-mix ko na siya, guys. Ginamit ko yung mixer. Hindi ko na sa inyo pinakita at maingay masyado. And then, ilalagay natin ang buko. Malinis naman ang ating kamay. Ayan. Lagyan na natin lahat. Tapos, lagyan natin itong nata. Yan. Hindi tayo maglalagay ng asukal kasi. Try natin to. Tikman natin kung sarap. Tapos ito, guys, pag ganyan ang gagawin natin, yung sa para magandang tingnan, guys, ganito ang gawin nyo. Kaya dapat matigas yung buko nyo. Para see? Pag kasi malambot, hindi nyo siya magaganito. Ganyan lang.
Di ba? Shredded niyo. Madali. Ito yung pinakamadaling gawing dessert. Ang ano lang, magagawa ka lang ng, yun nga lang, pag magkukutkod ka ng buko. Pero, ito yung pinakamadali. At ire-rep nyo agad. Kasi pag mainit ang panahon, hindi pwede siyang i-ano. Ayan. Hindi ko na isasama yung ilalim. Kasi, ayan. Ayan na guys, diba? Basic lang ilagay nyo, hindi rin masarap pagka masyadong maraming ano. Itong maraming kung ano-ano. Kasing ko nga to. Okay. Ayan. Same din ang gagawin nyo procedure. Ganyan lang din. Kung gusto nyo naman, yung sa pinakang nasal cream, kung meron kayong blender, i-blender nyo para mas maganda ang ang mix. Mas maganda siya kaysa sa kaysa sa yung kung may blender kayo. Kaya dapat medyo matigas ang nyo, ang gulaman. Para pag sinrede nyo, hindi naduduro. Para nandun pa rin yung parang buko siya. Diba? Ganyan lang guys. Napakadali. Parang makalat siyang gawin. Ayan. Tapos, kaya hindi ko binuksan yung ibang lahat. Alam nyo kung bakit. Baka mamaya kasi mapasobra ang tamis. Kaya alam mo naman yan. Pag nabuksan nyo na, hindi nyo na pwedeng ibalik. Diba? See? Tapos guys, pag isa-serve na, kung meron kayong hinog na mangga, lalagyan nyo ng mangga. Yes. Pag ready na siyang i-serve. Kaya bumili ako ng mangga. Tikman natin. Ako. See guys, tapos na. Ganyan lang. Ganyan kasimple. Pag sa Pilipinas kasi nyo ha, make sure aanuhin nyo. Make sure nyo lalagyan ng sa rep agad at mabilis masira sa Pilipinas. Yung aking ganito, Diyos ko, ilang araw, ilang oras lang hindi namin agad nilagay sa rep. O hindi, baka malakas ang rep. Kaya, nung na-find out namin, sira na. So, see, walang nasayang yung dalawa, buo pa. Ganun ang ginagawa ko kasi nga, mahirap kasing pangunahan ng na bubuksan mo agad. Eh kung ganyan na, hindi masarap pag sobrang tamis. Yung iba naglalagay ng tapioca, ako hindi na. Okay guys, kaya na magiging itsura niya. Lalagyan mo siya ng mango sa ibabaw. Tapos ayan yung finished product natin, di ba? Oh. Ganyan. So, nakatikim na ako ng isang kutsara.
hindi ko na siya pwedeng tikman kasi sugar siya. So, ano lang. O, see? Yan ang finished product niya. Lalagyan mo yun ng ganyan. Diba? O, tama na to bukas. Dadaling ko yan sa aming party. Yan ang aming dessert. At saka meron kaming macaron. Yun na, tama na yun. Yep. Ayan guys. Buko pandan for Christmas and New Year. Diba? Simpleng-simple lang. Ang bilis lang gawin.